The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibiyaya sa atin ng ating buhay at kalakasan. At sana magamit natin ang mga kalakasang ito sa patuloy nating pagsubaybay at pag-alam sa mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos ukol po sa atin ng mga tao. At ito po ay pawang hango sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at muli po ay kapayapaan ang aming patuloy na ibinabati sa aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa mga nakalipas na araw ay itinuro po sa atin ang tungkol po sa iisang Diyos na lumikha sa atin at ang napakaganda at dakilang katangian ng Diyos bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang lahat ng mga pagtuturong ito ay umaakay sa atin na magkaroon tayo ng pananampalataya at pagkilala sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. At tungkol po sa pananampalataya, ang paksa ay nagsasabing ang sakdal na pananampalataya. Gaano kakapangyarihan para sa tao ang magtaglay ng sakdal na pananampalataya? Bukod sa sakdal na pananampalataya, ano pa nga po ba ang mga pananampalataya na hindi po katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos? Ang lahat ng ito ay sama-sama nating tatalakayin sa kabuuan ng mga pag-aaral natin sa araw na ito. Kapatid na Neraya, ano nga po ba ang nais ng Diyos na maging kalagayan ng mga tao na kanyang nilikha dito sa lupa? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo ay 5 at ang bersikulo po ay 48. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Sa talata pong binasa ng ating kapatid na Benhanan, ay maunawa natin na ang nagsasalita sa talatang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito po yung panahon na siya'y nagkatawang tao at siya po'y nagtuturo o nangangaral upang ipahayag ang nais ng Diyos na maging ating kalagayan. Sa kanyang pagtuturo ay sinabi na kayuan niya ay mangagpakasakdal, gaya ng ating Ama sa kalangitan na sakdal. Totoo naman po yun. Ang ating kinikilalang spiritual na Ama, ang ating Amang Diyos na nasa langit, siya po ay sakdal. Siya po ay ganap. At dahil siya'y ganap o sakdal, tayo na kanyang mga anak, kailangan nating magpakasakdal at manatili sa sakdal na kalagayan o ganap na kalagayan batay sa pamantayan ng Panginoon. Yung kasabihan na kung paano yung Ama, gayon din dapat ang kalagayan ng kanyang anak. Kung ang ating Amang Diyos ay sakdal, tayo ay kanyang mga anak, gusto ng Diyos tayo ay maging sakdal. At ginagawa ng Diyos ang lahat ng tulong bilang tayo kanyang mga anak para
maging sakdal. At ang isa nga pong mahalagang ginagawa ng Diyos, yung turuan tayo kung paano tayo magiging sakdal. Kaya karamihan ng mga aral at turo ng Panginoon na nasulat sa Biblia, mga aral na magpapasakdal sa atin, mga aral na kung ito'y ating pakikinggan, sasampalatayanan, at isa sa katuparan, magdadala sa atin sa kasakdalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, marahil ay nagtatanong po kayo, ano nga po ba ang ibig sabihin ng sakdal? Ang ibig sabihin po ng sakdal sa harapan ng Panginoon ay gaya ng walang kapintasan. 100% ay nagagawa niya ang banal na kalooban ng Diyos at gaya ng siya ay walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Gayon ang ibig ng Diyos na marating ng mga tao na kanyang nilikha, lalo na sa kanyang mga lingkod na kumikilala at tumatanggap na siya ang iisang Diyos na dapat nating kilalanin at paglingkuran. Sabi ng iba, paano ako magiging sakdal? Tao lang ako. Paano ako magiging perpekto? May kasabihang walang perpekto sa mundong ito. Pero alam niyo po ba, ang utos na ito na dapat maging perpekto o maging sakdal ang nilikha ng Diyos ay isang kautosang hindi po imposibleng magawa sapagkat sa bawat utos ng ating Panginoon Diyos, ibinibigay niya ang ating pangangailangan kung paano natin mararating. Halimbawa, ang utos na ito na tayo'y dapat maging sakdal o perpekto o maging ganap, gaya niya sa kalangitan na ganap o sakdal. Kapatid na Neraya, upang ang tao ay hindi niya maging dahilan na siya ay tao lamang na dahil doon ay imposible niyang magawa o maabot ang pagiging ganap o sakdal sa harap ng Diyos. Ano po ang itinuturo ng Biblia na isa sa mga kailangang taglayin ng tao upang siya ay maging sakdal o ganap sa paningin ng ating Amang Diyos? Ang turo at tiyak na pamamaraan na makakatulong sa atin para tayo maging sakdal o ganap sa pamantayan ng Diyos ay nasulat po sa Santiago. Ang kapitulo ay 2 at ang versikulo 22 kasama po ang talatang 24. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa'y inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ito pong mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan, ito'y hango mismo sa pagtuturo ng isa sa mga lingkod ng Diyos na si Apostol Santiago. Batay sa kanyang pagtuturo, kung ating uunawaing mabuti, ang isa sa mahalagang kailangan para ang tao ay maging ganap o maging sakdal, magsisimula yan sa pagtataglay natin ng pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa mga aral ng Diyos. At hindi basta po pananampalataya. Ang kailangan po ay magkaroon tayo ng sinasabi sa ating paksa at sa ring nasa talata, sakdal na pananampalataya. E ano po ba yung katangian ng sakdal na pananampalataya? Para tayo maging ganap o sakdal sa paningin ng Panginoon. Nasa talata rin po, nakikita mo anya na ang pananampalatay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Hindi basta sumasampalataya lang, dapat may lakip na gawa yung ating pananampalataya. At pagka may kalakip na gawa yung ating pananampalataya, sa pamamagitan anya ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. So magkalaki po yun. Pananampalataya sa aral at turo ng Diyos, pananampalataya sa Diyos, at lalaki pa natin ang gawa batay sa ating pananampalataya sa aral. Pag nag-combine yung faith at saka yung works, o mga gawa na nakabatay sa pananampalataya, doon tayo magkakaroon ng sakdal na pananampalataya. At kung dahil sa paglalakip ng gawa at ng pananampalataya ay nagiging sakdal ang pananampalataya, makakatulong ito ng malaki para ang taoan niya sa pamamagitan ng sakdal na pananampalataya, na yun nga po yung may lakip na gawa, inaaring ganap ang tao. Magiging sakdal sa paningin ng Diyos ang tao at hindi niya sa pamamagitan ng
pananampalataya lamang. Kaya kung meron nagtuturo o nangangaral, iba na may napapaniwala nila na hindi na raw kailangan ng gawa, kailangan lang pananampalataya, kulang po yung pagtuturong yon. Hindi pwedeng ang pananampalataya ay walang gawa. Sabi nga, pag ang pananampalataya ay walang gawa, katulad yon ng patay. Faith without works is dead. Nagiging patay ang uri ng pananampalataya pagka wala kalakip na gawa. Buhay at sakdal ang pananampalataya pag nilalaki pa natin ang gawa. At sa pamamagitan ng gawa na nakabati sa pananampalataya, yun ang tutulong sa atin para maging sakdal tayo, maging ganap, gaya ng ating Diyos, batay sa kanyang pamantayan. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, napakahalaga po na siyasatin natin ang ating sarili. Huwag po tayong sumampalataya lamang at pagkatapos ay hindi naman natin ito lalakipan ng gawa. Mas mabuting mag-umpisa tayo sa tama at patuloy tayong gumawa ng tama. Kaya ngayon ay sinasabi, para ang pananampalataya ay maging sakdal, dapat po lakipan natin ito ng gawa. Ang sakdal na pananampalataya ay lilikha para sa isang tao na gumawa ng mga dakilang gawa. At alam niyo po ba, mayroong lingkod ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang sakdal na pananampalataya ay napatunayan niya ang kanyang dakilang gawa at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na ni Raya, sino po ang isa sa mga lingkod ng Diyos na nagpatunay ng kanyang sakdal na pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang dakilang gawa? Marami po yan. At ang isa po sa halimbawa ay ang lingkod ng Diyos na si Abraham. At dito makikita natin kung ano yung gawa nakalakip ng kanyang pananampalataya. Basahin po natin ang sagot ng Biblia sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 8, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Napakaliwanag po ito. Gaya ng ating narinig, dahil sa pananampalataya sa Diyos. Anong ginawa ni Abraham? Ano yung gawa na nagtanghal ng kanyang pananampalataya sa Diyos? Sumunod si Abraham batay sa kung ano ang utos ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, kung meron tayong gagawin na naghahayag ng ating pananampalataya, yun po yung gawang pagsunod na nakabatay sa kung ano ang utos ng Diyos. Meron po kasi nagsasabi sa ating panahon, kapatid na Benhanan, bukod sa sila ay may pananampalataya, meron naman daw silang ginagawa na katunayan ng kanilang pananampalataya. Ang tanong, yan ba yung gawang pagsunod sa kung ano inuutos ng Diyos? O gumagawa tayo batay sa kung ano lang yung gusto nating gawin at sasabihin natin, yan ay ginagawa natin dahil sa pananampalataya. Nagkakamali po tayo. Tiyakin natin na tayo ay may pananampalataya, may lakip na gawa, at tiyakin natin yung gawa na nakabatay sa pananampalataya, gawang nakabatay sa kung ano inuutos ng Diyos. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Ito bang ginagawa ko? Ito ba talaga yung utos ng Diyos? Nasusulat ba to sa Biblia? Sinasang-ayunan ba to ng Panginoon? O ito lang yung gusto kong gawin? Pagka yan lang yung gusto kong gawin, o kaya sinabi lang sa inyo pero walang tiyak na batayan na nasusulat sa Biblia, hindi po yan yung pananampalatayang may lakip na gawa. Gayahin natin si Abraham, pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya, nilakipan niya ng gawa, at ang gawang ginawa niya, sumunod siya sa kung ano ang iniuutos ng Diyos. Kaya mahalaga pong malaman natin yung mga utos ng Diyos na gagawin natin para maging sakdal ang ating pananampalataya katulad ni Abraham. Alam nyo, mga giliw naming taga-subaybay, kahit pa tayo ay may taglay na pananampalataya, pero ang paglakip ng mga gawa na ating ginagawa ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang tawag po ng Biblia doon ay hidwang pananampalataya. Doon tayo iniiwas ng Diyos. Ayaw ng Diyos na dahil sa pananampalatayang hidwa ay naglilingkod tayo sa Kanya, ay masasayang po at mawawalang kabuluhan.
yung ating ginagawang pagdilingkod. Kaya dapat po muna nating bulay-bulayin sa ating sarili. Una, tama ba ang pananampalatayang taglay ko? Ako ba'y sumasampalataya na may iisa lamang Diyos at tagapagligtas na ang pangalay Panginoong Kristo Jesus? O ang atin bang pananampalataya sa Diyos ay dalawa o higit pa sa dalawa ang Diyos? Pagka ganun po ang ating pananampalataya, hindi po ayon yon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Doon tayo sa kung ano ang pagpapakilala ng Diyos tungkol sa Kanya, at yun ang ating sampalatayanan. Kung makilala natin ang tunay na Diyos at sampalatayanan natin Siya, yun po ang isang unang malaking hakbang para magtaglay tayo ng pananampalataya at para maging sakdal. Gaya ni Abraham, yung sakdal na pananampalatayang taglay niya, yon ang nag-udyok kay Abraham upang magawa niya at maihandog niya sa Diyos ang dakilang gawa. Hindi lamang yun, kapatid na niraya, dahil pa rin sa sakdal na pananampalataya ni Abraham, nagawa niyang sundin kung ano ang utos ng Diyos sa kanyang kapanahunan, gaya ng sinabi sa kanya ng Panginoon, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Para sa isang pangkaraniwang tao, imposibleng masunod niya yun. Pero dahil sa sakdal na pananampalataya ni Abraham, ang lahat ng bagay, lahat ng utos ng Diyos ay tinanggap niyang may kagaanan sa kanyang kalooban. Yun yung sinasabi na ang sakdal na pananampalataya ay isang kapangyarihan para ang lingkod ng Diyos magawa niya kung anuman ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. At dahil pinag-uusapan ang pagsunod sa utos ng Diyos, alin ang isa sa napakahalagang utos ng Diyos na marapat sundin na may lakip na sakdal na pananampalataya? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Deuteronomio Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 14, sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Kaya nga, sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Kung magkagayoy, pauulanan niya sa kapanahunan sa lupaing yon at mananagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Sa panahon pa ng unang bayang Israel, ay ipinahayag na ang napakahalagang utos na ito na hindi lang dapat napakinggan, kundi kailangang sampalatayanan at sundin para maging sakdal ang ating pananampalataya at maging sakdal tayo batay sa pamantayan ng Diyos. So maraming iniutos, pero ang lalong mahalagang utos ang sinasabing ito ng ating Panginoong Diyos. Anong sabi niya? Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos at paglingkuran niyo siya ng buong puso't kaluluwa. Tayo po bilang mga tao ay likas na nagmamahal o umiibig. Pero ang tanong, sa ating kaloobang nagmamahal o umiibig, una-una mo bang minamahal ang Panginoong Diyos na may likha sa iyo? Ang lumalang sa iyo, nagbigay ng buhay at lakas sa iyo, maging ng mga bagay na kung anuman meron tayo? Mga minamahal naming taga-subaybay, sana po masagot natin yan. O kaya naman ay iniibig mo ang Diyos, baka si pangalawa o panghuli lang sa puso mo. At meron ang iba o unang mas minamahal, nagkakamali tayo. Dapat po kung paanong sa puso ng Diyos ay tayo ang unang pinakamamahal niya sa kalooban o puso natin, hindi lang dahil utos, kundi dapat ay nagagawa natin ito ng kusa, ang Diyos ay ating iniibig. At ang isang katunayan ng pag-ibig sa Diyos, mahayag yan na paglilingkuran natin siya ng buong puso't kaluluwa. Pwede mong sabihin mahal mo ang Diyos, pero kung wala kang gawang paglilingkod, na ginagawa mo may pagmamahal, hindi mararamdaman ng Diyos na talagang mahal mo siya, masasabi mo lang. Pero pwede mong hindi mo sabihin mahal mo ang Diyos, pero kung ikaw ay nakikita na may kalooban kang naglilingkod, sumasamba sa Diyos, at kung ano yung mga utos niya ay ginagawa mo,
mararamdaman ng Diyos na siya ating iniibig. Kaya patunayan natin ang ating sakdal na pananampalataya. Gumawa tayo batay sa kung ano ang kanyang utos. Kaya ang utos na ito, hindi lang para mapaboran ng Diyos. Iba kasi, bakit inutos ng Diyos na ibigin natin siya? Parang pabor yata sa Kanya. Ang totoo, ang mga utos ng Diyos, bagamat nakadedicate sa Kanya pag ginawa mo, pero ang pakinabang ay sa'yo. Gaya ng nakasulat sa talata, kung paglingkuran mo ba ang Diyos ng buong puso't kaluluwa mo, sino ba unang nakikinabang? Ang utos na ito ay may kalakip ng pangako. Kung maggagayunan niya. Masalita, kung magawa mo yung utos na yan, bukod sa napatunayan mo na ikaw ay may sakdal na pananampalataya, pauulanan ng Panginoon niya sa kapanahunan ng inyong lupain. At dahil doon, magiging masagana, magbubunga, makakakuha kayo ng sapat na pagkain para sa inyong pangailangan, inumin at langis na kailangan. Ito'y simbolo ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Totoo po yan. Ang lahat ng umiibig sa Diyos, ang lahat ng naglilingkod sa Diyos, hindi lang pagsubok, tiisin ang mga nararanasan. Pag nalagpasan nila ang mga pagsubok at tiisin, kasunod nito, nararanasan nila ang isang pamumuhay na dama nila materially and spiritually ang pagpapala ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos nga ay katulad ng isang mapagmahal na magulang. Noong una, hindi pa tayo mga matured bilang kanyang mga anak, na kanyang nilikha ay likas na sa Diyos na tayo minamahal. Pag tayo po natutong mahalin ang ating Diyos, lalo niya tayong mamahalin. At pagka lalo natin siyang minamahal, dahil lalo natin siyang sinasamba, pinaglilingkuran, lalo niya po tayong pagpapalain sa buhay na ito at sa buhay na darating. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito po ang isa sa mahalaga at pangunahing utos na iniuutos ng Diyos sa atin na dapat po nating sampalatayanan at pagkatapos ay isakatuparan natin. Iibigin natin siya at katunayan ng pag-ibig natin sa Kanya. Udyok ng ating pananampalataya ay ang paglingkuran siya. Ngayon, sa pwede nating sabihin, o di tama nga ang aking ginagawa. Pinatutunayan ko ang aking pag-ibig sa Panginoon Diyos sa paraang hindi ako nakalilimot sa Kanya. Pinaglilingkuran ko siya. Sa katunayan, sa bawat pagsamba ay naroon ako. Alam niyo po ba na pati po ang dako na dapat doon natin isagawa, ang paglilingkod sa Diyos ay iniuutos pa rin ng Diyos. Alam niyo po ba natin na hindi tayo ang mamimili kung saan natin siya paglilingkuran? Dapat po nating sampalatayanan at gawin ang mga pagtuturong ito na sa ngalan ng paglilingkod bilang pagpapatunay ng pag-ibig natin sa Diyos, tanggapin natin ang isang katotohanang nasusulat sa Biblia na maging ang dako, dapat ang Diyos ang pipili kung saan natin siya paglilingkuran. Ang tanong, kapatid na Neraya, mayroon bang piniling dako ang Diyos na dapat doon maglilingkod ang tao para sa Kanya? Mayroon po at ito mababasa po natin sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang sa kalahating talata ng talatang 6. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng Kanyang pangalan sa makatwid bagay sa Kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Doon ninyo siya sasambahin at doon ihahain ang inyong mga handog. Napakaliwanag po ang sagot na ito sa ibinangong katanungan ng ating kapatid na Benhanan, na may tiyak na batayan sa Biblia na kung tayo ay maglilingkod sa Diyos na isang katunayan ng pagsunod natin sa utos na talagang iniibig natin siya para mapatunayan natin ang ating pananampalataya na may lakip na gawa, hindi po tayo ang mamimili. May napili na po ang Diyos. At batay sa talata, yung dakong pipiliin ng Panginoon na paglalagyan ng Kanyang pangalan. Nandun yung pangalan ng Panginoon sa dakong yon. Alin yon? Sa makatwid bagay, sa Kanyang tahanan. Opo. Merong tahanan o bahay ang Diyos at sa bahay ng Diyos na yon, nandun ang pangalan ng Panginoon, ang kailangan lang hahanapin.
Kasi matagal na panahong hindi nakikita ito o nawala. Pero kaya ipinapahanap para matagpuan natin. At pag natagpuan, doon anya tayo paroroon. At doon natin siya sasambahin. Doon natin ihahandog yung ating mga handog na gawa ng paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, ang piniling dako ng Diyos ay ang kanyang tahanan o ang kanyang bahay, ang bahay ng Diyos na nakakapit yung pangalang Kristo Jesus. Sana, mga giliw naming mga taga-subaybay, sa pagkakataong ito, hindi po bunga ng aksidente o pagkakataon ang pagsubaybay ninyo sa programang ito. Ito po'y kahayagan na ang Diyos ay nakapangyayari sa ating buhay. Tingnan natin, saan ba tayo naglilingkod? Nandun ba tayo sa bahay ng Diyos na pinagkapitan ng kanyang pangalan? O wala sa dakong pinili ng Diyos? Kung wala, ito na ang pagkakataon. Ipinaalam ng Diyos sa atin yung dakong pinili niya para tayo po ay maitama ng gawang paglilingkod at maitama ang ating pananampalataya upang sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya natin sa mga pagtuturong ito na may lakip na gawa, puntahan natin yung dako na pinili ng Diyos. Doon natin siya ibigin. Doon natin siya paglingkuran. Doon natin gawin ang kanyang mga kautusan na atin pong sinampalatayanan. At dahil doon, magiging sakdal ang ating pananampalataya. At para po sa inyo, minsan pa, alin itong bahay ng Diyos na pinagkapitan ng pangalan ng Panginoon na pinili niya upang doon magtipon-tipon ang kanyang mga mananampalataya na gumagawa at naghahandog ng paglilingkod sa Diyos bilang kahayagan ng pag-ibig ng tao sa Diyos. Minsan pa ay atin pong tunghayan ang sagot ng Biblia sa 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Napakaliwanag po ang nakasulat sa talatang ito. Inulit ko po, 1 Timoteo 3:15. Ayon kay Apostol Pablo, dapat malaman to ng mga tao kasi hindi po lahat ng tao ay alam ito. At kung malaman, dito ugaliin ang paglilingkod sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Opo, merong iglesia ng Diyos na siyang ipinapakilalang bahay ng Diyos na itong pinili ng Diyos para dito tayo magsama-sama sambahin at paglingkuran ng Panginoon. Sa ibang salita, ng bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, iglesyang pag-aari ng Diyos. Kasi marami tayong kilalang iglesia din naman. Opo. At di umano'y pinapakilala nila na di umano'y sa Diyos din yun. Sa Biblia rin sila kumukuha ng mga aral na itinuturo. Pero ang tanong, yan ba talaga ay iglesyang pag-aari ng Diyos at sinasabi niyong iglesia ng Diyos? E ano ba ang katunayan kung ang isang iglesia ay sa Diyos o hindi? Ang isang katunayan, una, sino ba founder ng ipinapangaral niyong iglesia? Pagka ang founder niyan ay tao, kahit ipangalan niyo sa Diyos yan, hindi iglesia ng Diyos yan, hindi ang Diyos may-ari niyan. Pero ang iglesyang nasa Biblia, yung iglesyang itinayo ng Diyos nung siya magkatawang tao, inaniban ang mga apostol at inilagay ng Diyos sa bahay na ito yung kanyang pangalan. E ano ba ang pangalang ginamit ng Diyos nung siya magkatawang tao? Kristo Jesus. Kaya ng dahilan, kaya pinapangaral namin, iglesia ito ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil marami nga po nagpapanggap na di umano sila iglesia din ng Diyos, kay Jesus din sila, kay Kristo din sila, meron pong itinatak ang Diyos para hindi natin mapagkamalang tunay yung mga imitation. Dapat malaman natin yung original. At sa Biblia, ang namang bagay na sa Diyos tinatakan ay sa Levitico 27:28 na kabanal-banalan. Basahin niyo po Levitico 27:28. Doon nakasulat ang anumang bagay na itinalaga sa Panginoon, pag-aari ng Panginoon,
kabanal-banalan. Kaya kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pangalan ng iglesyang ipinangangaral namin sa inyo. Hindi ang unang dahilan sapagkat kaanib kami dito. Pangalawa na lang yun. Ang unang dahilan, walang ibang iglesyang pag-aari ng Panginoon kundi ito lamang. At dito nagsama-sama ang mga unang mananampalataya. Dito sila sumamba, naglingkod sa Diyos at pinatunayan nila ang sakdal ang kanilang pananampalataya at dahil doon sila'y naging sakdal sa pamantayan ng Diyos gaya ng ating Ama sa Langit na sakdal. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kami po ay sumasampalatayang lubos sa Panginoon na kayang haplusin ng Diyos ang ating mga puso. Ngayon kumakatok sa ating kalooban ang mga turo at pag-aaral na ito na mula sa ating Panginoon. Dalangin namin, mahikayat namin kayo. Dito na tayo sa dakong pinili ng Diyos para siya po ay ating paglingkuran at magtaglay tayo ng sakdal na pananampalataya na kalakip ng mga gawang ito ay maghahatid sa atin sa pagiging sakdal sa harap ng ating Panginoon Diyos. Nawa, mga giliw naming taga-subaybay, ay maghatid ito sa atin at mag-udyok sa atin upang tayo sa mga darating na panahon ay hindi manatili lamang tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga pagtuturong ito na mula sa banal na kasulatan. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.